Ka-Express, isang malaking balita ang yumanig sa mundo ng Philippine basketball matapos lumabas ang ulat na si Kai Sotto ay hindi sasama sa susunod na FIBA World Cup Asian Qualifiers window laban sa New Zealand at Australia. Ayon sa veteranong basketball insider na si Homer Sison, kinumpirma umano ng Gilas head coach na si Coach Tim Cone na nakatuon si Kai sa kanyang NBA pursuit at naghahanda para sa 2026 NBA Summer League sa Las Vegas. Matapos ang mahabang ACL rehabilitation at pagbabalik aksyon sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, isang bagay lang ang nasa isip ng 7'3 Pinoy Giant ang makuha ang pinakahinihintay na NBA opportunity. At kasabay nito, muling nabuhay ang usap-usapan tungkol sa interest ng ilang NBA teams. Bagamat wala pang official na announcement mula sa alinmang kupunan, matagal nang umiikot sa social media at basketball circles ang posibilidad na mabigyan ng pagkakataon si Kai sa Summer League setup ng Los Angeles Lakers o Los Angeles Clippers. Mixed ang naging reaksyon ng mga fans. May ilan na nalungkot dahil mawawala ang pinakamalaking sandata ng Gilas sa ilalim laban sa dalawang powerhouse ng Oceania. Pero marami rin ang sumusuporta sa kanyang desisyon, naniniwalang minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. At sa edad na 24, alam ni Kai na mahalaga ang bawat araw para sa kanyang NBA dream. At ngayon, habang naghahanda ang Gilas para sa qualifiers, naghahanda naman si Kai para sa pinakamalagang audition ng kanyang basketball career. Isang napakalaking development ang lumabas na siguradong hahati sa opinyon ng mga Pinoy basketball fans habang abala ang Gilas sa paghanda para sa kanilang napakahalagang FIBA World Cup Asian Qualifiers laban ng New Zealand at Australia. Isang pangalan ang kapansin-pansing wala sa listahan, si Kai Sotto. At ayon sa ulat ni Homer Sison, hindi sasama ang 7'3 Pinoy Center sa national team sa window na ito. At ang dahilan, hindi injury, hindi suspension, kundi isang malaking target, NBA Summer League. Matapos ang halos isang taong pagbangon mula sa ACL injury, handa na muling sumugal si Kai para sa kanyang pinakamalaking pangarap. Kung babalikan natin ang kanyang journey, hindi naging madali ang lahat para sa batang higante. Dumaan siya sa iba't ibang landas mula sa US High School Basketball, NBA G-League Ignite, NBL Australia, Japan B-League, hanggang sa pagiging isa sa mga pangunahing mukha ng Gilas. Maraming beses siyang nakaranas ng matinding pressure at maraming beses ding sinabing tapos na ang kanyang NBA dream. Pero sa bawat pagkakataon, patuloy siyang bumabangon. Ngayon, matapos makabalik sa competition kasama ang Koshigaya Alphas at maipakita na unti-unti nang bumabalik ang kanyang mobility at timing, naniniwala ang kanyang kampo na ito na ang tamang panahon upang muling sumubok. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang NBA Summer League ay isa sa pinakamalagang audition stage para sa mga undrafted prospects at international players. Dito sinusukat ang potensyal, dito nakukuha ang training camp invites, at minsan dito nagsisimula ang NBA career. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit mas pinili ni Kai na ilaan ang buong focus niya sa paghahanda. Kasabay nito, muling umiingay ang mga spekulasyon tungkol sa mga NBA teams na maaring sumusubaybay sa kanya. Isa sa mga madalas mapabanggit ng mga fans ay ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Bagamat wala pang official na confirmation mula sa alinmang kupunan, sapat na ang mga usap-usapan upang magliyab ang excitement ng mga Pinoy. Isipin mo to, isang Pinoy homegrown giant, 7'3 ang height, galing sa Pilipinas, at posibleng muling magkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang laro sa harap ng mga NBA scouts at executives. Para sa marami, hindi lamang ito personal na laban ni Kai, ito rin ay laban para sa pangarap ng bawat batang Pilipinong nangangarap makarating sa pinakamalaking basketball league sa mundo. At habang naghahandang Gilas para sa isang mabigat na laban kontra New Zealand at Australia, naghahanda rin si Kai para sa kanyang sariling laban. Isang laban na maaaring magbago hindi lamang ng kanyang karera, kundi pati ng kasaysayan ng Philippine basketball. Pero sapat na ba ang kanyang recovery? Totoo bang may mga NBA teams ng seryosong magmamasid? At ano ang magiging epekto nito sa Gilas? So ngayon dumako naman tayo sa pinakamalagang tanong ng mga Pinoy basketball fans. Tama ba ang naging desisyon ni Kai na unahin ang NBA Summer League kesa Gilas Pilipinas? Well, sa unang tingin, madaling sabihin na kailangan siya ng ating national team. Hindi naman lihim na malaging kawalan si Kai sa frontline ng Gilas. Sa kanyang taas, rim protection, rebounding at interior presence,
Isa siya sa ilang Asian big men na kayang makipagsabayan sa mga matitinding sentro ng New Zealand at Australia at mas lalo pa itong nagiging problema dahil hindi rin available si QMB sa window na ito. So ibig sabihin, mababawasan ang depth ng gilas sa ilalim sa isa sa pinakamahirap na bahagi ng kanilang qualifying campaign. Pero kung titingnan naman sa mas malawak na perspective, naintindihan din ng marami kung bakit ito ginawa ni Kai. Hindi na siya 18 years old, hindi na rin siya isang raw prospect na may mahabang panahon para magantay. Sa edad na 24, bawat opportunity ay mahalaga, bawat workout, bawat scrimmage, bawat summer league game. Pwedeng yun na ang magbubukas ng pinto papunta sa training camp contract, Exhibit 10 deal, two-way contract, o kahit isang pagkakataon man lang upang mapansin ng NBA executives. At dito pumapasok ang pinakamalagang bahagi ng kwento. Hindi lang basta paglalaro sa NBA Summer League ang hinahabol ni Kai. Ang habol niya ay visibility, exposure, at isa pang pagkakataon upang patunayan na kaya niya makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Well, kung tutusin, marami na siyang pinagdaanan mula sa matinding expectations bilang batang prodigy, mga kritisismo sa social media, mga tanong tungkol sa kanyang development, hanggang sa ACL injury na pansamantalang nagpahinto sa kanyang momentum. Maraming atleta ang nawawala matapos ang ganong klaseng injury, pero si Kai, bumalik, nag-rehab, nagtrabaho, nagtiis. At ngayon, muli siyang nasa posisyon upang mangarap, kaya para sa maraming supporters, hindi ito simpleng pagtalikod sa gilas, isa itong strategic career decision, dahil kung sakaling makapasok si Kai sa NBA system, mas malaki rin ang magiging pakinabang ng Philippine basketball sa hinaharap. Imagine mo ang epekto, isang Pinoy homegrown player na regular na bahagi ng NBA environment, mas mataas na antas ng training, mas malaking exposure para sa Philippine basketball, at mas malawak na inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga batang Pinoy. Kaya naman, hati ang opinion ng mga fans. May ilan na nagsasabing dapat national team muna. May ilan namang nagsasabing minsan lang dumating ang NBA opportunity at kailangan itong sunggaban. Pero anuman ang panig na pinaniniwalaan mo, isang bagay ang malinaw, hindi pa sumusuko si Kai sa kanyang NBA dream, sa kabila ng injury, sa kabila ng mga kritiko, sa kabila ng mga nabigong pagkakataon noon, patuloy pa rin siyang lumalaban. At ngayong paparating ang 2026 NBA Summer League sa Las Vegas, nakatutok muli ang buong Pilipinas dahil maaaring ito na ang pinakamahalagang audition ng kanyang buhay. At kung sakaling magtagumpay si Kai rito, hindi lamang siya ang mananalo, kundi pati buong Philippine basketball ang makinabang. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.